Ako si Mark, isang ordinaryong empleyado sa isang 7-Eleven sa dulo ng bayan. Hindi ko naman talaga gustong magtrabaho sa night shift, pero kailangan ko ng pera eh. Tahimik ang lugar kapag 10 oras ng gabi. Maliban na lang sa ilang lasing at truck driver na dumadaan. Ngayon, parang mas tahimik kaysa dati. Ni isang sasakyan, wala akong marinig. Pati ang ilaw ng poste sa labas ng tindahan ay mahina ang kislap. Para bang nauubusan ng sigla. Nakakapanindig balahibo ang katahimikan. Ang lamig ng aircon sa loob ng tindahan ay parang sumasabay sa kilabot na nararamdaman ko. Alam mo, hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong hindi tama ngayong gabi. Habang nakaupo ko sa counter at nag-iimbentaryo, may narinig akong kakaibang tunog. Paglingon ko ay may isang mababaw na gasgas sa salamin ng tindahan. Parang may kukong humagod sa bintana. Napatingin ako ron, pero wala naman ako nakita. Sinubukan kong ipagwalang bahala. Baka sanga lang ng puno na tinangay ng hangin. Marami kasing puno dito eh. Pero hindi nawala ang kaba sa dibdib ko. May kung anong pakiramdam na para bang may nagmamasid sa akin. Isang presensya na hindi ko mapaliwanag. Ilang saglit pa, napansin kong lumabo ang ilaw sa loob. Tumaas ang balahibo ko. Habang nararamdaman kong may nagmamasid sa akin. Muli kong sinilip ang bintana at doon ko siya nakita. Isang anino sa labas. Hindi ko maaninag ang buong itsura nito pero sigurado ako may isang bagay na nakatayo sa dilim. Sa malayo. Hindi siya lumalapit sa aninag ng ilaw galing sa loob ng tindahan. Para tong estatwa. Nakatigil, pero ramdam kong nakatingin to sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang flashlight sa ilalim ng counter. Nang itutok ko ang liwanag sa bintana, napaatras ang nilalang o kung ano man yun. Parang biglang umurong papasok sa kadiliman. Doon ko napansin ang isang pares ng mahabang kamay na may matulis na kuko. Dahan-dahang lumalabas mula sa anino. Pero hindi tumatawid sa liwanag. Biglang may kumalabog sa bubong. Patalon ako sa kaba. Parang may bumagsak sa itaas at gumapang papunta sa likod ng tindahan. Nanginginig ang kamay ko nang abutin ko ang cellphone para tawagan ng guard sa kabilang kalye. Pero wala akong signal. Sa gilid ng mga mata ko, napansin kong gumagalaw ulit ang anino. Parang may sinisilip to. Unti-unting dumudunga mula sa dilim. Pinakawalan nito ang isang tunog. Hindi ungol. Hindi rin huni. Kundi isang nakakapangilabot na tunog na parang pinaghalong hinga at halak. Wala akong ibang nagawa kundi ilawan nito ng flashlight. Nung tinamaan siya ng ilaw, nagpatihulog ito sa lupa at mabilis na gumapang papalayo. At habang gumagapang ito, bumalik ito sa mga anino sa kadiliman. Ngayon ko lang napansin ang bakas ng mahabang daliri nito sa sahig na tila nasunog sa sandaling tinamaan ng ilaw. Halos hindi na ako humihinga sa takot. Binuksan ko ang lahat ng ilaw sa tindahan. Kahit ang mga reserbang ilaw sa likod, binuksan ko na rin. Masyado pang maaga para
matapos ang shift ko pero hindi ko na kayang maghintay pa rito mag-isa. Sa labas, sa likod ng mga poste, sa kanto, sa mga anino, alam kong nandun pa rin ito, naghihintay sa dilim. Habang binibilang ko ang mga oras bago dumating ang papalit sa akin, napansin ko may mga bakas ng galos sa sahig. Parang iniwan ng matalim na kuko. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa manager namin kinabukasan. Lalabas ba akong baliw kung sasabihin kong may halimaw na gumagala sa labas ng tindahan? Wala na akong nagawa kundi maghintay. Isiniksik ko ang sarili ko sa pinakamaliwanag na bahagi ng tindahan. Ang bawat segundo, parang isang buong oras. Hindi ako makalis, hindi ako makatawag ng tulong, pero isa lang ang alam ko. Kung papatayin ng mga ilaw, baka hindi ko na makita ang sikat ng araw. Nang dumating ang kapalit ko, halos hindi ako makapagsalita. Binalaan ko na lang siya na huwag patayin ang ilaw. Tinignan niya ako ng parang may pagtataka. Pero hindi na ako nag-abala pang ipaliwanag. Lumabas ako ng tindahan at tumakbo pa uwi. At sa bawat kanto na may anino, pakiramdam ko ay sinusundan pa rin ako ng nilalang na yun. At nang pagsapit ng umaga, napagtanto kong hindi pa rin ako ligtas. Dahil sa loob ng kwarto ko, may kumakaluskos pa ring tunog ng mahabang kuko. Pilit kong ipinikit ang aking mga mata. Pilit kong tinatanggal ang takot sa katawan ko. Ngunit mas lumalakas ang pagkaluskos. Huminga ako ng malalim. Pinakinggan kung anong susunod na mangyayari. Hanggang sa biglang tumigil ang lahat. Wala na akong marinig kahit ang pintig ng sarili kong puso. Bigla akong nagising. Ay, panaginip lang pala lahat yon. Dahan-dahan akong sumilip sa gilid ng kama. Madilim. Ngunit sa isang sulok, may dalawang mata na nakatitig sa akin. Kumikislap sa dilim. Hindi ako makagalaw. Ang malamig na pawis ay tumutulo galing sa aking noo. Isang mahabang anino ang gumagapang sa sahig. Unti-unting lumalapit sa akin. Hinigpitan ko ang hawak sa aking flashlight. Nang bigla kong itutok ang liwanag, isang matinis na hiyaw ang pumunong sa silid. Napaatras ang nilalang. Mabilis na gumapang palabas ng kwarto. Nanginginig akong tumayo. Binuksan ko ang lahat ng ilaw at siniguradong walang madilim na sulok sa kwarto ko. Hindi na ako nakatulog nung gabing yan. Nang sumapit ang umaga, dinala ko ang aking mga gamit at lumipat ng tirahan. Iniwan ko ang kwarto, ang tindahan, at ang lahat ng maaaring maging koneksyon sa gabing yon. Ngunit sa kabila ng paglayo, may kaba pa rin sa aking dibdib. Dahil alam kong sa likod ng bawat anino, may isang nilalang na patuloy na naghihintay. Naghihintay sa dilim.